Malapit na po yung eleksyon mga kaibigan. Kayo ba may napili na kung sino yung iboboto ninyo? Iboboto nyo pa rin ba yung taong sinasabi nilang may kapasidad at may eksperyensya na sa buhay, politika o sa posisyon na tinatakbuhan niya? Bobotohin nyo pa rin ba yung taong ilang termino nang nakaupo sa posisyon niya, ngunit wala talagang daan o naipasang batas, mga walang kwenta? Kung papatalsikin, mahihirapan ka sapagkat matatalino. Iboboto nyo pa ba yung mga ganyang klaseng tao? Ito, pakinggan nyo ang susunod na video na ito. At kayo nang bahalang magdesisyon kung iboboto nyo pa rin ba yung mga politikong datihan na o susubok kayo ng mga bagong politiko na posible at may kapasidad naman. Kung ako, pipiliin ko na lang. Kung dalawang kandidato, parang similar o hindi ako sigurado, kung ako, pipiliin ko na lang yung mas bago. Pipiliin ko na lang kung sino yung hindi gumagastos ng malaki. Tandaan po natin, yan ang pinakamalaking red flag sa mga kandidato. Mula sa taas, mula sa nasyonal hanggang sa barangay level, ang pinakamalaking red flag sa mga kandidato ay yung gumagastos ng ubod ng laki. Pag nakikita natin, namimili ng boto, pag alam natin, milyon-milyon ng ginagastos, ibig lang sabihin nun, lalo na pag incumbent, ibig lang sabihin nun, yung pinamimigay nila, kung nagpapamudmud yan ng pera pag bago mag-eleksyon, ang ibig lang sabihin nun, pwede palang gamitin yung pera na yun sa mga serbisyo ng pamahalaan, pero kinupit nila para sa eleksyon, meron silang panggastos.